Pakinggan natin ang mga inspiring success stories ng ilan sa kanila. Lumaki ako sa Dangwa. So, yung mother ko, flower vendor doon. Pati yung father ko. Pero hindi kami mayaman, hindi rin kami sobrang hirap. Pero masasabi ko, below average pa rin. Kasi wala kaming sariling bahay, wala kaming sariling kotse, bangketa lang yung lugar namin. Yung income na magulang ko, hindi enough para pag-aralin kami magkakapatid. So, para makapag-aral ako, naging varsity ako ng UST. So, for 3 years, yun, naglalaro ako sa UST, player ako ng table tennis doon. Hanggang sa, yun nga, napapansin ko, habang tumatagal sa pag-aaral ko, parang lalo kami nadadown kasi yung negosyo namin ng pagtitinda ng bulaklak, lalong humihina. Kasi sa Dangwa, sobrang dami ng tindahan. So, yung competition, sobrang lakas, tapos yung demand, sobrang hina. Hanggang sa dumating yung time na napipilitan na ako magtrabaho, napipilitan na ako gumawa ng mga extra income ko para mabuhay ako sa sarili ko. At age of 19, parang alam ko lang sa buhay ko, puro magpa-cute, mabigat sa magulang. So, ang dami kong mga kaibigan na ganun din yung ginagawa. So, naisip ko, bakit hindi ko ibahin yung trend? Bakit hindi ko subukan tong Uno? Hanggang yun, hanggang sa hindi ako dalawang isip, sinubukan ko si Uno. Hard work, syempre, sa lahat ng bagay, para masenso, kailangan mo hard work eh. Sipag, hindi siya madali, hindi rin siya mahirap. Kumbaga, normal lang kung ano yung nararamdaman natin sa labas. Hindi to easy money, hard money to, pero fast money. So, isang bagay lang naisip ko. Karirin ko siya, bilisan ko, hatawin ko talaga, magsipag talaga ako. Kung ano lang naman yan eh, kung may pangarap ka, wag mong payagang hindi makuha yung pangarap mo. Lahat ng bagay makukuha natin basta wag lang tayo huminto. Ano ba ako napunta sa Uno? Hindi naman talaga ito yung buhay ko. Mahirap. Alam mo yun, yung tipong akala ko yun na yung tipong kahirapan na hanggang doon na lang talaga na hindi ko na may ahon. So hanggang sa dumating sa point na sabi ko, kailangan ko taasan yung pangarap ko kasi unang-una. Wala naman ibang taong hindi pwedeng mangarap, kundi lahat naman tayo, di ba? Pumunta ako ng Maynila, halos wala ko kakilala. Pumunta ako ng Maynila, hindi ko alam kung ano yung unang trabaho papasukin ko. Yun, awan ng Diyos naman, nagkaroon ako ng trabaho noon. Yun nga, yung una. Unang pinasok kong trabaho, naging gwardiya ako. So hanggang sa dumating sa time na naalala ko noon, November 2009. Nadala ako ng kaibigan ko sa Uno. Sabi niya sa akin, Ray, baka gusto mong, unang invite niya pa sa akin. Sabi niya, Ray, baka gusto mong kumita ng malaking pera. Part-time tayo, pwede tayo yumaman. Yung narinig ko po yung sila ng pagyaman, hindi ako sumama. So yung nakita ko sunod sa sarili ko, sige, tatry ko. Kaya ko to. Hanggang sa naalala ko noon, nag-start na ako. Sabi ko, sige, pare, kailangan ko magnegosyo. Sabi nga nila na yung pangarap ko nakakuha sa negosyo. Gusto mo ng time freedom, financial freedom, magnegosyo ka raw. Sabi ko, sige tol, try ko. Kasi nag-start ako sa Uno, hanggang sa dumating sa dalawang buwan ako sa Uno, 3 buwan ako sa Uno, sabi ko, ba't ganito? Ang dami na tumatawa sa akin. Pero ano nangyari sa'yo? Sabi niya, ang ganda-ganda ng trabaho, bakit mo iniwan? Ngayon nagpapakahirap ka dyan. So, ang sa akin lang, siguro masasabi ko, sa lahat ng mga pangarap, kung anong meron ka nakikita na pwede makatulong sa'yo, huwag kang matakot. Huwag mo siyang pag-isipan. Kasi sa totoo lang naman eh, kahit hindi pati siya nakikita, yung mga bagay kung anong wala tayo, kahit hindi siya nakita, talagang wala na tayo dyan eh. So ang gawin na natin, dapat open mind tayo sa lahat ng nakikita natin. Kasi sa totoo lang, ikaw yung tipong taong open mind sa lahat, maniwala ka sa akin, lahat ng blessing pinibigay sa'yo. Siguro para sa akin, proud ako sa Uno kasi kung wala yung Uno, wala ako ngayon dito sa harap. Kung wala yung Uno, hindi ko alam kung anong buhay ko ngayon. So, sa Uno, salamat. Sana marami kang pwedeng matulungan.